Magandang araw po or magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na ito na ako po'y nabigyan ng um, exhortation sa ating pong couples prayer meeting. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay sa buhay po ni Ruth. Si Ruth. So, yun. So, dito po sa Book of Ruth, tatlo lang po ang bida dito. Si Ruth, si Naomi, tsaka si Boaz. So, eto po. So, ang kwento po nito, sa ano po kasi sa Israel ay may famine noong mga panahon na yon. So kaya si Naomi tsaka yung kanyang asawa, si Elimelech, si Mahlon tsaka si Kilion ay umalis muna sa Israel, pumunta sila ng Moab. Doon kasi medyo okay yung ano doon yung lupain. Sa Israel kasi may famine sa nung mga panahon na yon. So nag-stay sila doon. At napangasawa ng anak ni Naomi yung mga Moabites, ito nga si Oprah tsaka si Ruth. Tapos yun na nga, kalauna namatay nga si Elimelech, yung asawa ni Naomi. Tapos yung dalawang anak niya, namatay yung tatlo, si Elimelech tsaka si Mahlon tsaka si Kilion. So ang natira na lang si Naomi, si Oprah tsaka si Ruth. Tapos nung mga panahon na to, yung Israel nagiging okay na yung buhay doon. So nagdesisyon sila na bumalik na sa Israel. So pero itong si Naomi, gusto niya siya lang ang bumalik, ayaw niya na isama yung dalawa, pinag-aasawa niya na. So mas gusto pa ni Naomi na mag-isa siyang bumalik ng Israel kaysa makasama yung dalawa niyang ano bang tawag dito? Manugang, ayun. Kaysa makasama niya manugang niya. Pero sa tingin ko kasi meron po kasing parang si Naomi kasi parang meron po siyang bitterness kasi sa mga nangyari sa kanya. Siguro ganun po yung damdamin niya. Kaya pinagtutulakan niya yung dalawa niyang manugang na wag na silang sumama. Gusto niya mapag-isa. So ganun. Pero dahil po mapilit si Ruth, talagang pinilit niya ang kanyang biyanan na sumama sa kanya. So yun na, hindi naman na siya napigil ni Naomi at sumama sa kanya. So kasi nga dito po mas pinili po kasi ni Ruth na i-comfort si Naomi. Alam nyo po, mas pinili po niya na i-comfort yung kanyang manugang. Kasi po si Naomi noong mga panahon na to may pagka-bitterness na po siya. At galit po siya sa Diyos kasi nga din po sa nangyari sa kanya. Ito po yung isa po mga sa sinabi ni Naomi. Sa Ruth verses 1, chapter 1 verses 20. Don't call me Naomi, she told them. Call me Mara, because the Almighty has made me life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. So ganun po yung yung naging epekto kay Naomi, yung pagkamatay ng kanyang pamilya niya, asawa at mga anak niya. So si Ruth po, dahil po pinagtutulakan din po niya na huwag sumama sa kanya. Pero si Ruth, mas pinili po ni Ruth na i-comfort po si Naomi. Kasi parehas naman din sila may pinagdadaanan, 'di ba? Si Naomi, ayun po yung nangyari sa kanya, naging byuda din siya. Tapos si Ruth din naman naging byuda din siya. Tapos syempre yung mga naka-experience na namatayan, yun. Yung nanay ko po nung namatay po yung aking tatay, ang tatay ko po nung nabubuhay palagi po niya inaaway. Naaway niya po palagi, pero nung namatay na, nakita ko po talaga yung pagluha ng nanay ko. Nakala ko nung umiyak yung nanay ko sa harapan ko, akala ko ito inaaway-away niya dati ngayon namatay na Yung parang rin niya yung pagkamatay ng tatay ko. So yun po yung pakiramdam po ng isang naging byuda. So si Naomi, kaya ganito yung attitude niya. Yung may pagka-bitter siya. Tapos si Ruth din syempre, nabiyuda din siya. Tapos namatay pa yung asawa niya, hindi pa siya naanakan. So ganun din, meron ding pinagdadaanan si Ruth na pang personal niya. Pero mas pinili po niya na i-comfort yung kanyang biyanan na kahit na ganun din yung nararamdaman niya, ay mas pinili niya pong na samahan yung kanyang biyanan sa pagbalik sa Israel. So nagkaroon po ng compassion
si Ruth sa kanyang biyanan, na kahit ganun po na siya ay may sariling pinagdadaanan, talagang inintindi rin niya yung pakiramdam ng kanyang biyanan. So ganun po na kapag meron din po tayong na-experience sa ating mga in-laws, minsan may mga biyanan talaga tayong nag-attitude, di ba? Hindi maiwasan. So ganun po na piliin po natin na yung mas maging kind po sa ating mga biyanan at magkaroon po ng compassion. Kasi minsan kung ay yung mga biyanan po natin nag-attitude, minsan talaga may pinaghuhugutan din yan. Kahit tayo, di ba, minsan pag iba yung mood natin, may pinanggagalingan yun, hindi lang basta wala tayong mood. May pinanggagalingan yun, may pinaghuhugutan. Kaya, ayun, so si Ruth, mas pinili niyang i-comfort si Naomi at saka magkaroon ng compassion sa kanyang biyanan. Kahit na even yung sarili niya, meron po siyang pinagdadaanan. So, ito po yung pinakamalaking decision na ginawa ni Ruth sa kanyang buhay. Kasi po, dahil po dyan sa decision niya, pinagpala po siya ng Panginoon. Nasabi po ni Ruth dito, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." So, yun po yung binitawan na salita ni Ruth kay Naomi. So, yun na ang ending, bumalik po sila ng Israel. So, ito na, gaya po ng sabi ko, dito po nag-umpisa yung blessings ni Ruth sa kanyang decision na ginawa. Kasi po, naging mabuti po siya sa kanyang biyanan. Talagang kasi 'di ba dati din ang Panginoon din nagko-command din ng Panginoon na mas iba yung care at concern ng Panginoon sa mga fatherless at widow. So yun. So nagampanan ni Ruth yung kanyang compassion sa widow. Even na siya rin widow na rin. So sa decision po na ginawa ni Ruth ay talagang pinagpala po siya. Kasi kahit na siya may pinagdadaanan, napili pa rin niyang i-comfort ang kanyang biyanan. At magkaroon ng compassion at samahan yung matanda. So yun, doon po nag-start po yung blessing niya, ginabayan po siya ng Lord. So yung sumunod po ng mga kwento na yan, ginabayan siya ni Lord. Bawat hakbang niya talaga naka-align po sa favor ng Lord sa kanya. Kung gaano po kabuti at kung gaano po siya pinagpala ng Panginoon. And even po yung tapos po alam niyo na po yung istorya no, at napangasawa po niya si Boaz. Isa po sa naging blessings din ni Ruth ay binigyan po siya ng napakabuting asawa. At yun na nga po si Boaz. Talagang ang Diyos po talaga ang nag-lead kay Ruth, kay Boaz. Kasi dapat po kasi may mapapang-asawa po si Ruth na mas nauna pa sa kanya. Sa family. Kasi sa Israel kasi dati, pag may mga byuda, ang dapat ang mapapangasawa noon, yung mas malapit pa na kamag-anak. May malapit pang kamag-anak bukod pa kay Boaz. So si Boaz, mabait din talaga si Boaz. Tapos talagang may respeto din siya. Kaya sinabi niya, kailangan kausapin muna natin yung isang mas malapit mong kamag-anak. Pag nag-agree siya, yun deal yung kanilang pag-aasawahan. At yun nga po, at yung ngayon po nangyari ay talagang ang Lord, binigay ng Lord si Boaz kay Ruth. So, napakabait po at napakamatuwid din po tao si Boaz. Kasi, nakita nyo naman po, gusto niya, papakasalan niya si Ruth ng walang naapakan, walang nalalabag na batas, o yung wala bang walang hadlang. Gusto ni Boaz is talagang nasa ayos ang lahat. So, yun, kaya yun, pinagpala po silang dalawa ng Panginoon. Tapos yun nga po ang naging anak nga niya, naging anak po nila si Obed, tapos yung naging parang lolo na ni King David. So yun po, yung dalawa pong mag-asawa ay ayun po, pinagpala po sila ng anak na lalaki, at yun po si Obed na tatay ni Jesse at naging tatay po ni King David. So yun po yung istorya po sa kwento po ni Ruth. So maganda po siyang istorya about sa family, about sa biyanan, about sa asawa. Yun, kapag mabuti ka
Alam niyo po 'yun. Pag mabuti ka sa biyanan mo, so mapagpapala ka. Kaya mahalin po natin yung ating mga biyanan. Alam niyo po 'yun. Hindi po 'yung totoo 'yung sinasabi na yung dati po sa mga makamundo po tayo, 'di ba, pag may gusto tayong lalaki, tapos yung lalaki, yung nanay ay hindi tayo gusto. Ay, hindi naman 'yan ang pakikisama natin yung anak. So hindi po gano'n, mali po 'yun. Kasi maganda po kasi na na meron po tayong respeto sa ating magiging biyanan, just in case. At nandoon din po kasi yung blessings kapag hindi mo rin sinusuway yung yung manugang. So nandoon yung blessings ng Panginoon kapag wala po kayong naapakan, wala kayong sinasamantala, wala kayong sinasalbahe, parang ganoon. So mapagpapala po kayo sa inyong buhay, pati po yung marriage ninyo. Kasi lalo na pag may ginagawa po kayo nakakalugod sa Panginoon. Kasi tignan nyo po, nung si Ruth na po ay talagang lahat po umaayon po sa kanyang pagkilos. Maging yung pagpunta lang po niya sa vineyard ng lupain ni Boaz, ay talagang lahat po doon naka sa favor niya. So yun po, yun po yung aking exhortation, at sana po na-encourage po kayo. Maraming salamat po. God bless.